Mr. Palengke, yan si Mar. Mr. Padyak, yan si Mar. Ang Mar sa Corimar, yan si Mar. Uy! Pero seryoso tayo. Pare, sino ba si Mar? Pinanganak si Mar noong May 13, 1957. Pangalawa sa tatlong anak ni Gerardo Rojas at Judy Araneta. Galing sa pamilya ng mga namumuno si Mar. Lolo niya, si Presidente Manuel Rojas. Mas kilala niyo si Presidente Rojas na pinagmula ng pangalang Rojas Boulevard sa Manila Bay. At kung gusto niyong makita ang muka, tignan lang ang harap ng 100 piso. Lolo yan ni Mar, ang kanyang amang si Gerardo, na kilala niyo dahil sa Jerry Rojas Leadership Award na sikat sa mga paaralan. Ito ang nagbibigay parangal sa libu-libong estudyanteng may talino at galing sa pamumuno. Dahil sa pamilyang ito, bata pa lang ay nasanay na si Mar sa gulo at panganib ng politika. Isa ang mga magulang niya sa mga biktima ng Plaza Miranda bombing noong 1971. Kahit nasa panganib ang mga pamilya ng politiko noong martial law, dito sa Pilipinas nanatili si Mar. Kaya lumaki si Mar na simpleng batang Cubao. Kahit may kaya ang pamilya, hindi umasa sa magulang si Mar. Nag-aral, nagtrabaho sa bangko, at umunlad sa sariling sikap hanggang naging big time na OFW. Assistant Vice President sa Amerika. Pero nang nagdeklara ng snap election si Marcos noong 1985, dali-dali siyang umuwi upang tumulong sa people power na nag-akyat kay Cory Aquino bilang presidente noong 1986. Siya rin ang tumulong kay Presidente Aquino na humarap sa mga investment bankers. Nakakuha sila ng mga investments para sa Pilipinas mula sa buong mundo. Dumating ang trahedyang nagbago ng takbo ng buhay ng ating batang Cubao. Ang kuya niyang si Jerry namatay ng liver cancer. Bilang pangako sa kapatid, pamilya at sa bayan, lumaban siya bilang congressman ng Capiz. Parang sinabi niyang, "Itabi mo kapatid, ako na." At nagwagi naman bilang congressman si Mar. Mula noon, di na nagpaawat si Mar. Mula congressman, naging sekretary ng Trade and Industry si Mar, kung saan napamahal sa kanya ang sipag at galing ng Pilipino sa palengke. Kaya naging Mr. Palengke siya. Number 1 na senator si Mr. Palengke. Record holder ng pinakamalaking boto ng senator sa buong kasaysayan ng bansa sa Kongreso at Senado. Si Mar Rojas ang ama ng 43 na batas at 46 na resolusyon. Isa sa pinakamasipag na mambabata sa bansa. Dito ni Mar nakitang malayo at mahirap ang laban ng mga pangkaraniwang Pilipino. Ang araw-araw na kayod na kakarampot ang kinikita. Ang araw-araw na padyak na wala namang pinupuntahan. Matagal siyang nanahimik at matagal na nag-isip. Sumangguni si Mar sa nobya niyang si Corina. Kumonsulta sa mga tagapayo. Si Frank Drilon, Jovito Salonga, Benigno Noynoy Aquino at Cory Aquino. Isa lang ang sabi nila, "Mar, ikaw na." Hindi po kayo nag-iisa sa inyong pagsisikap. Gagawin ko ang lahat para matapos ang paghihirap natin. Hindi ko po kayo pababayaan. Kaya't si Mar po nakikiusap. Kung maaari, siya na ang papadyak para sa inyo. Sa tulong po ninyo, pinapangako ni Mar, may laban pa tayo at lalaban tayo. Ang mga naipaglaban niya sa Kongreso at Senado, ipagpapatuloy at palalawakin pa. Lalaban tayo para sa murang pagkain, murang gamot, matinong trabaho, maliit na negosyo, proteksyon ng tao, malinis na gobyerno. Sa wakas, isang malinis na gobyerno. Yan ang mga laban natin kasama si Mar Rojas. Si Mar Rojas, Batang Cubao, OFW, Mr. Palengke. Ngayon, lalaban bilang Mr. Padyak. Kaya't sama-sama nating isigaw, "Hoy, hoy, hoy! Si Mar na ating mister!" Palengke! Palengke!
gawin nating mister. Tapos, gawin nating mister. One more time! Si Mar na ating mister. Gawin nating mister. Tapos, gawin nating mister. Anak, itabi mo. Ako na. Sama-sama tayo. Hindi ko kayo pababayaan. Lalaban tayo. Padyak! Padyak!